bahay ni Roderico Reyes, isang judge. Pero ikinonvert ito noong 2001 as a museum. Na dito nilitis ang magkapatid na Procopio at Andres Bonifacio sa salang pagtataksil sa bayan. Sa bayan. Okay, welcome to Maragondon. So may mga ilang ancestral house din ako nakikita dito. Pero bibihira, no? Turn left. Turn left. Mukhang eto na yon. Eto na yata yun mga ka-YouTubero. Yan o, yung nasa harapan natin. Bahay ng paglilitis. Ay, hindi, diretso pa pala. Sorry. Diretso pa pala tayo. Dito tayo sa kabila. Kala ko yun na eh. Turn left. Ayun, eto pala yun mga ka-YouTubero. Ayan o. Yung kulay green. Yan. Sana open na sila, no? Walang parkingan dito. You have reached your destination. Ayan. So bali ano to mga ka-YouTubero, bali ito yung pangatlong museum na minamanage ng National Historical Commission of the Philippines. So isa yung Emilio Aguinaldo House, Baldomero Aguinaldo, ito yung pangatlo. Ayan. So bukas na raw, pasok tayo. So may nakasulat to, free admission from 9 AM to 4 PM. So ibig sabihin sarado pa. Anong oras na ba? Ayan, so maghihintay na lang tayo mga ka-YouTubero. So nagbubukas pala ito ng 9 o'clock and 8:10 pa lang ng umaga. Ayan. So dito sa tapat ng bahay ng paglilitis ni Andres Bonifacio, meron ding isang ancestral house. Ayan. Okay mga ka-YouTubero, so finally nagbukas na sila. Ayan, so alas 9:10 na ng umaga. Ayan, pasok na tayo sa loob. So mabilis lang tayo dito, hindi rin tayo magtatagal. So tingnan muna natin yung historical marker, ano.
Ayan, so ulitin ko lang nagbubukas sila ng alas 9 ng umaga hanggang hapon. And Tuesday to Sunday. So huwag kayong pupunta rito ng Monday mga ka-Itchubero kasi lahat ng museum ay sarado dahil dun sa kanilang yun kasi yung araw nila ng paglilinis sa mga museum nila kaya nagsasara sila ng Monday. Ang bahay na ito ay ipinatayo ni Roderico Reyes noong 1889. So 133 years na ang bahay. Most parts of the house is still original. Naging National Historical Landmark to noong 1997 sa pagpirma ni Dr. Samuel Tan, ang dating chairman ng National Historical Institute. Ang bahay ay gawa yung ground floor niya ay gawa sa bato at ang second floor ay gawa sa hardwood, kahoy. Ang nabanggit sa akin, pero hindi mga partikular, yakal, mahogany, nara. Yan ang ilan sa mga kahoy na tinibayan kasi yung structure kasi ito'y bahay ni Roderico Reyes, isang judge, pero i-convert ito noong 2001 as a museum. So mas marami ng tao ang papanik doon sa second floor, kaya nilagyan to ng steel structure para kahit pumanik yung mas maraming tao ay makakaya nung. Pero nilimit lamang ito from 30 to maximum of 50 persons. So dito nangyari yung sir, yung paglilitis. Oo, meron kaming dito, mga marker, dalawang marker, isang Tagalog, isang English. Na nabanggit nga doon na dito nilitis ang magkapatid na Procopio at Andres Bonifacio. Sa salang treason at pagtataksil sa bayan. Sa bayan. Meron kami ditong na-modernize nga ito nung taong 2014 sa pamumuno ni Dr. Maria Serena Jokno, anak ng nasirang Senator Pepe Jokno, ang kaibigan ni Ninoy Aquino. Nilagyan ito ng 5 gallery. Yung first gallery is about his biography of Andres Bonifacio. Second gallery is about the Katipunan, induction in the Katipunan, Tejeros Convention. Third gallery, yung pagtakip ng magkapatid, Andres at Procopio Bonifacio sa Indang, Cavite. Yung fourth gallery naman is the diorama, light and sound diorama. At ang fifth, yung pagdurusa, hinagpis ni Gregorio de Jesus sa pagkawala ng kanyang asawa. Sa bayan ng San Francisco de Malabon ay sinabi sa akin ni Ginoong Andres na masama ang mga pinuno sa Cavite at hindi mo kaming pumaling sa kanya. Nagsalita din siya na siya may kapangyarihan at dapat pumailalim si Kapitan Emilio sa kanya. At kung hindi ay ipapapatay niya ito. Pagkatapos, binigyan niya ako ng 10 piso. Binigyan niya ako ng 10 piso bilang kabayaran upang patayin si Kapitan Emilio. Pinangakuan din niya akong bibigyan ng lahat ng pangangailangan ko anumang oras. Sundin ko lamang ang kanyang utos. Hindi ko kailanman kinausap ang taong yan para patayin ang inyong presidente. Sinubulan na tinuruang mabuti ang si Pedro Miron upang palitawin inutusan siya ni Andres na patayin silang lahat. Pinangakuan siya ng kaligtasan kung kaya pinaalis siya pagkatapos makapagbigay ng testimonya. Hiniling ni Andres na iharap sa kanyang nag-aakusa. Ngunit sinabi nilang si Miron ay namatay sa naik.
Sa gano'ng akin, bakit kasama nila ngayon ang taong ito? Base sa aming investigasyon, ang magkakapatid na Andres, Ciriaco at Procopio ay napatunayang nagkasala ng konspirasya at sedisyon. Si Andres sa salang pagpaplano ng pagpapatalsik sa pamahalaang nanghihimagsik. Malinaw na pinapakita ng mga testimonya ng mga testigo na taksil sa pamahalaan si Andres. Samantala, napatay naman sa enkwentro ang kapatid niyang si Ciriaco. Kasabot naman sa planong pagpapatalsik sa ating pamahalaan ang isa pa niyang kapatid na si Procopio. Dahil dito, hinahatulan ng West Instructor ng parusang kamatayan ng magkapatid na Andres at Procopio. Bawat isa sa kanila ay babarilin sa pampublikong lugar ng hanggang 5 beses sa layong 10 talampakan. Depende sa laki at bigat ng kanilang kasalanan. Gayunman, isinusumite ko ang desisyong ito sa lupon upang higit pang pag-aralan at pag-isipan. Okay, so dito na tayo galing kanina, no? Ayan, eto na yung hagdan pababa. Okay mga Chubero, baba na tayo. So nakita na natin yung bahay and nabigyan ko na rin kayo ng kahit konting history ng bahay ng paglilitis kay Andres Bonifacio, no? Original ba itong pintuan na to, sir? Original. Ah, talaga? 5-year-old boy. Bumalik siya 65 years old. Ah, talaga, sir? Saka mga bintana, mga... Ah, so yung mga bintana, pintuan, yung hagdan, Ventanilla, original din, sir? Oo, Ventanilla. Bintana. Oo. Windows sa baba. Ventanilla yun. O yung nasa ano, baba, sir, no? Baba, o yun. So ito original daw ito mga Kachubero. Itong hagdan. Yan pa rin daw yung original niya. Ang ganda. 1889. Sir? 1889. 1889. Oh, mga poste, sir. Oh, halata naman eh. Kasi pabilog eh. Oh, ito original daw ito. Hinaluan ng puting itlog. Sige boss, thank you ha. Sir, thank you po. Isa tayo. Galing na itong pinto oh. Talagang original no. Ang bigat. Ang bigat pala na ito. Puro siya no. Ah talaga. Galing. Ito yung pang ano nila no. Pang lock. Galing. Kaya alis na tayo. Boss, thank you ha. Thank you po sa inyo. Ayan, alis na tayo mga Kachubero kasi. Anong oras na ba?